everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lorma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at mission ko at ang layunin at mission ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo, para magpatuto at magpakilala na si Jesus ay Mesiya ng Diyos at anak ng Diyos. At sa araw na to, ang topic ko ay, alam mo ba? Bula ang propeta at antikristo ang papa ng Romano Katoliko. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami nga ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. At sa unang Korinto, sa Kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20, sinabi ito ni Jesus, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Sinabi rin ni Jesus sa unang Juan, Kabanata 4, versikulo 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwala ng bawat espiritu. Sa halip, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang naririto na sa sanlibutan. Una sa lahat, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang katawan nga nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Maging ang katawan ni Jesus ay sagrado ring tahanan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na siya at Ama ay parating magkasama. Sinabi ni Jesus na tanging ang anak lang ang nakakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakakilala sa kanyang anak. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang lumukob kay Birheng Maria, yung banal na spirito, yung Espiritu Santo na siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Jesus na siyang pinaglilingkuran ni Jesus. Sa pagsunod ni Jesus sa banal na spirito na ipahayag ang katotohanan sa buong mundo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang Espiritu Santo lang na nasa katawan ni Jesus, sa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa na dapat nating papurihan, kilalanin at sambahin sa ating katawan sapagkat ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ang siyang gumigising at nagbibigay ng buhay sa atin kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Sinabi rin ni Jesus na huwag yung tatawagin ng sino mang tao dito sa lupa na siyang inyong ama sapagkat iisa lang ang inyong ama at iyon na yung amang nasa langit. Honestly, ang katawan ng Papa ng Romano Katoliko, maging ng mga pari, ay templo rin ng Espiritu Santo at ang may pag-aari ng buhay, ng katawan at kaluluwa ng mga pari, ng Papa ng Romano Katoliko, at ng buong sangkatauhan ay tanging ang banal na spirito na nananahan sa ating katawan. Sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, ang iduluhin mo ang Papa ng Romano Katoliko na tawagin mong Holy Father at iduluhin mo ang mga pari na tawagin mong Father na siyang iyong amang espiritual ay pamumusong kasalanan na walang kapatawaran sa banal na spirito. Dahil mas inidulo mo yung mga taong Judas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na itinataas nila ang kanilang sarili na sila yung Holy Father at Father dito sa lupa na siyang amang espiritual. Honestly, ang may pag-aari ng buhay ng mga pare ay mismo ang banal na spirito. Hindi sila mismo. Ang pare ay tao lang at wala yang kakayahan na lumikha ng kanyang sariling katawan at kaluluwa. Ang may pag-aari ng buhay ng mga pare at ng Papa ng Romano Katoliko ay mismo ang banal na spirito na nananahan sa katawan ni Jesus, nananahan sa katawan ko rin, nananahan din sa kanilang katawan. Pero itong mga pare ng Romano Katoliko at ng Papa ng Romano Katoliko, hindi nila kinikilala sa kanilang puso, sa kanilang sarili, ng Espiritu Santo, yang siyang Diyos na lumikha sa kanila na may pag-aari ng kanilang buhay. Bagkus itong mga pari na silang mga bulaang propeta at antikristo ay nagmataas sa banal na spirito
at tinataas nila ang kanilang sarili na sila yung kilalaning Father at Holy Father dito sa lupa. Honestly, walang tao na nakahihigit sa banal na spirito na siyang totoong Diyos na makapangyarihan, na siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus. Tanging si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para makita mo ang katotohanan kung sino ka ba at kung bakit ka umiiral dito sa mundo. Sinabi ni Jesus, ang sino mang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi magiging karapat-dapat sa akin. Honestly, ang mga tao na mas umiibig sa kanyang ama't ina dito sa lupa kaysa sa banal na spirito na nasa katawan ni Jesus, ay hindi magiging karapat-dapat kay Jesus dahil hindi sila kikilalanin ni Jesus sa harap ng kanyang ama na kanyang kapatid sa spirito. Dahil yung mga tao na pinanganak sa laman, dito yan nagmula sa mundo. Pero yung mga tao na muling ipinanganak sa spirito sa pamamagitan ng banal na spirito ay siyang mga kapatid ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos na ang Espiritu Santo lang ang kinikilala nilang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Tayong mga tao ay binigyan lang ng banal na spirito ng pansamantalang buhay para maglakbay dito sa mundo. Walang tao na nabuhay ng forever dito sa mundo. Maging si Kristo man, si Jesus, ay lumisan dito sa mundo. Pero sinabi ni Jesus na kailangan niyang umalis para bumalik sa langit dahil nga para mag-prepare ng mga uupuan ng mga tao na naging kaisa niya. Para maging kaisa sila ni Jesus na maging anak ng Diyos at tupa ng Diyos. Honestly, ang mga pare ng Roman Catholic at yung mga leaders ng Roman Catholic ay mga bulaang propeta at antikristo na nagtataas ng kanilang sarili na sila yung kilalaning Father dito sa lupa, ay hindi naging kaisa ni Jesus, kundi nasa panig sila ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na siyang Diyos na may pag-aari din ng kanilang buhay. Kasi nasabi ko sa mga pare, kung may paring makakapakinig ng salita na to, tatandaan nyo, templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo at hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang may pag-aari ng inyong buhay. Ang Espiritu Santo lang nag-iisang Father, spiritual Father, na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao. At kayong mga pare, mga ulupong kayong lahat, hindi kayo ang may pag-aari ng buhay nyo, kundi mismo ang Espiritu Santo rin. At ang ginagawa inyong panlilin lang sa mga tao na hinihikayat nyo na kayong tawag yung Father dito sa lupa na Spiritual Father, ay kalapastanganan niya sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Kaya kayong mga pare, hinuhubadan ko kayo ng abito. Mas mabuti pang tanggalin nyo yung abito nyo at humingi kayo ng kapatawaran sa Espiritu Santo bago pa man bawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo. Dahil walang pare, walang papa ng Romano Katoliko ang nakakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Dahil yung mga pare at mga papa ng Romano Katoliko, hindi nila itinuro ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na dapat sambahin ng tao sa kanilang katawan. At bilang isang tinawag ng banal na Espiritu na maging tagapagsalita niya para magpatotoo na si Jesus ay Mesiya at anak ng Diyos, ang Espiritu Santo na nasa aking katawan, ang kinikilala kong aking amang espiritual na parati kong kasama na gumigising sa akin na nagbibigay ng buhay sa akin at ng kalakasan para magpahayag ng katotohanan. Ang Papa ng Romano Katoliko ay ang demonyong si Satanas na nagbabalat kayo na iniidolo ang kanyang sarili na siyang amang espiritual at Holy Father. Pero itong Papa ng Romano Katoliko, hindi niya nakikita ang katotohanan nang may pag-aari ng buhay niya ay hindi ang sarili niya kundi mismo ang banal na spirito na siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng katawan ng tao. Mamamatay ang sino mang mangahas mangaral ang salita ng Diyos na hindi tumanggap sa Espiritu Santo at hindi rin pinahintulutan ng Espiritu Santo na mangaral ng salita ng Diyos. Dahil ninakaw nila ang salita ng Diyos, binago nila, sa katuroan ng Romano Katoliko, sinasabi nila na si Maria daw ay ina ng Diyos.
Sa katuruan ni Jesus, ang tawag niya kay Maria ay babae lang. Dahil si Maria ay tao lang at hindi siya nakahihigit sa banal na spirito na lumukob sa kanya na siya ring may pag-aari ng buhay niya. Ang katawan ni Birheng Maria ay templo rin ng Espiritu Santo at ang may pag-aari ng buhay ni Birheng Maria ay hindi si Maria, kundi mismo ang banal na spirito. Hindi si Maria nakahihigit sa banal na spirito, kaya wag mong tatawagin si Maria na ina ng Diyos dahil iyan ay pamumusong at kalapastanganan sa Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father, ang amang espiritual, na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At narito na tayo sa huling panahon. Ang Papa ng Romano Katoliko, ang mga pari, at yung mga punong ministro na nagkalat dito sa mundo ay mga bulaang propeta na hindi nila ipinapahayag ang katotohanan kung sino nga ba talaga si Jesus at kung sino yung totoong ama ni Jesus. Honestly, ang Espiritu Santo ang nagbigay sa akin ng kaalaman at karunungan para makilala ko ang sarili ko kung sino ba talaga ako at bakit ako umiiral dito sa mundo. Ang Espiritu Santo rin ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para ipakilala siya sa buong mundo na siya lang ang dapat kilalanin ng tao dito sa lupa, na siyang totoong amang espiritual ng kanilang kaluluwa at Diyos, para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ang kaluluwa ng tao ay muling ipanganak sa Espiritu at pabalin ng banal na Espiritu na maging anak ng Diyos at kapatid ni Jesus sa Espiritu. Dahil ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang Papa ng Romano Katoliko ay ang demonyong si Satanas na nagbabalat kayo na iniidolo ang kanyang sarili na tawaging Holy Father dito sa lupa, ay ang siyang sugo ng demonyong si Satanas na nanlilinlang para kalabanin ang banal na spirito na huwag kilalanin ng Espiritu Santo sa puso nila na siyang kanilang amang espiritual. Honestly, bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo, kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Ipinagbabawal ng Diyos ang pangangalunya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, dahil nga yung katawan natin, ang may pag-aari niya niyang banal na spirito. Maraming mga pare ay pedophilia, mga rapists, at marami ding mga madre ang nagpapatotoo na yung personal testimony nila, nagpapahayag sila, na maraming mga pare ang nangmumolestya ng mga madre. At marami ding mga tao dito sa mundo na yung mga bata, hindi nila nakikilala ang kanilang ama dahil itinatago ng mga pare yung totoong katauhan ng mga bata na naging anak nila sa mga tao na kanilang minolestya at ginahasa. Honestly, ang mga pare at Papa ng Romano Katoliko ay mga bulaang propeta. Hinihikayat kayo ng mga yan na sumamba sa mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Hindi nila hinihikayat ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo at tagi ang Espiritu Santo lang ang kilalanin na amang espiritual. Darating ang panahon ng simbahan ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa, ay dudurugin na yan ng taong bayan. Dahil ang mga tao na hindi magbabalik loob sa banal na spirito para sambahin ang Espiritu Santo sa kanilang katawan na siyang kanilang amang espiritual, sa oras na bawiin ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa sa kanilang katawan, mamamatay ang tao at mamamatay din ang kanilang kaluluwa dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. At sa kabilang buhay, kapag kaluluwa na sila, kahit humingi pa sila ng kapatawaran sa Espiritu Santo, hindi na sila pakikinggan ng Espiritu Santo dahil tapos na yung kanilang panahon na ipinagkaloob ng banal na Espiritu para magsisi sila at magbalik loob sa Espiritu Santo. Ang Papa ng Romano Katoliko ay hindi kayo matutulungan
na maligtas ang inyong kaluluwa, bagkus siya ang manghihikayat sa inyo para ang inyong kaluluwa ay mapunta sa impyerno. Dahil ang Papa ng Romano Katoliko ay hindi misiya ng banal na spirito, kundi sugo siya ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito, na siya ring may pag-aari ng katawan niya. Ang Papa ng Romano Katoliko ay bulaang propeta at antikristo na iniidolo ng maraming tao dito sa mundo, ay sugo ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Tanging si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa ng tao ay muling ipanganak sa spirito at maging anak ng Diyos, na maging anak ng banal na spirito. Dahil ang banal na spirito, ang siya lang dapat kilalanin na amang espiritual, na banal, na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao, at hindi ang mga pari, hindi ang Papa ng Romano Katoliko na silang mga kampo ng kadiliman. Nasasaad nga sa banal na kasulatan na ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, ang mga pare, yung mga leaders ng Roman Catholic ay mga bulaang propeta at antikristo na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na siyang totoong amang espiritual, na siyang ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Mamamatay ang mga pare at ang Papa ng Romano Katoliko sa oras na bawiin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa kanilang katawan. At ang kanilang kaluluwa ay mahuhulog sa impyerno dahil hindi nila itinuro ang katotohanan. Nangahas silang mangaral ang salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang banal na spirito, ang Espiritu Santo sa kanilang puso na siyang kanilang Diyos at amang espiritual. Ang mga pari ay inidilo nila ang kanilang sarili na silang tawaging Father dito sa lupa. Honestly, hindi ko tinatawag na ang mga pari, hindi ko kaya kinikilala na siyang amang espiritual ko. Sorry. Sapagkat ang Espiritu Santo na nasa aking katawan, na siyang gumigising sa akin, na nagbibigay ng buhay sa akin, ay siyang totoong amang espiritual ng aking kaluluwa, na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo, na si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo, bugtong anak ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na siya rin nananahan sa katawan ko, na nagbibigay ng buhay sa akin, ay ang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual ng kaluluwa ng buong sangkatauhan na dapat lang sambahin, purihin at ibigin ng tao sa kanilang katawan. Hindi ang Papa ng Romano Katoliko na siyang isang impostor, Judas at demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na siyang may pag-aari ng kanyang buhay. Hindi tinatanggap ng Papa ng Romano Katoliko na ang may pag-aari ng kanyang buhay ang banal na spirito, dahil hindi niya nakikita ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang kanyang katawan. Hindi nakikita ng Papa ng Romano Katoliko nang may pag-aari ng kanyang buhay, ng kanyang katawan at kaluluwa, ang mismong Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na siya ring nananahan sa kanyang katawan. Honestly, ang Papa ng Romano Katoliko ay siya na yung pinakahuling Papa ng Romano Katoliko. Dahil mahahayag sa buong mundo na ang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Jesus ay ang mismong banal na spirito na lumukob kay Birheng Maria, na nananahan sa katawan ni Jesus, na siya ring nananahan sa katawan ng bawat tao. At bilang isang tinawag ng banal na spirito na maging tagapagsalita niya, hinihikayat ko ang bawat tao sa buong mundo, kahit paanong nasyon mo, na kilalanin mo sa puso mo, sa isipan mo, ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan, tang Espiritu Santo na nasa katawan mo ay ang siyang totoong amang espiritual ng iyong kaluluwa at hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Isang Judas, ulupong at malaking ahas ang Papa ng Romano Katoliko, na siyang nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Hindi kayo maliligtas ng Papa ng Romano Katoliko na iniidolo niyong Holy Father. Dahil ang Papa ng Romano Katoliko ay wala sa panig ni Jesus, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas, na nagmamayabang at nagmamataas sa banal na spirito.
Magrepent na kayo. At kayong mga pare, hubarin nyo ang inyong abito dahil mga ulupong kayong lahat na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan at kaluluwa ay hindi nyo rin pag-aari. Ang may pag-aari ng inyong katawan at kaluluwa ay mismo ang banal na spirito at hindi ang sarili nyo. Kayong mga pari ay mga bulang propeta at antikristo, mga Judas na nagmamataas sa banal na spirito. Hindi kayo nakahihigit sa Espiritu Santo. Mamamatay kayong lahat dahil nangahas kayong mangaral ng salita ng Diyos na hindi nyo itinuro ang katotohanan at hindi nyo hinikayat ang mga tao na ang tanging kilalanin na siyang amang espiritual at Father ay tanging ang Espiritu Santo lang na nasa katawan ng tao. Ang mga pare, Roman Catholic leaders ay mga kampon ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas na nanlilin lang ng mga tao para sila yung kilalanin na spiritual father dito sa lupa. Pero ang katotohanan, kay Jesus mo lang masusumpungan. Dahil kay Jesus mo makikita ang katotohanan na ang Espiritu Santo na nasa katawan niya ay ang totoong amang espiritual niya at hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Magrepent na kayo hanggat ang Espiritu Santo ay nananahan pa sa inyong katawan. Dahil sa oras na bawin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa inyong katawan, mamamatay ang tao at ang kaluluwa ng tao ay haharap sa Espiritu Santo para husgahan ang kaluluwa. At kapag winalanghiya mo ang Espiritu Santo dahil mas inidolo mo ang Papa at ang mga pari ang iyong amang espiritual ng iyong kaluluwa, wala kang puwang sa langit. Sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa mo. Dahil hindi ka patatawan at hindi ka kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya dahil ang puso mo ay nasa panig ng demonyong si Satanas na sinungaling na nanlilin lang para iduluhin ang Papa ng Romano Katoliko na siyang Holy Father dito sa lupa. Ang Papa ng Romano Katoliko ay walang kakayahang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Ang may pag-aari ng buhay at ng Papa ng Romano Katoliko, may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng Papa ng Romano Katoliko, ay mismo ang banal na spirito na siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus. Narito na tayo sa uling panahon. Ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang totoong ama ni Jesus, na siyang nag-iisang amang espiritual ng kaluluwa ng tao, ay ang siyang dapat lang nating sambahin sa ating katawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!